Magandang umaga mga bata! Mahilig ba kayong tumula o umawit? Sa tuwing tayo ay nagbabasa o kumakanta, mas maganda kung may mga salitang magkatugma. Nakadadagdag ito ng saya at ganda sa ating binibigkas. Kaya sa araling ito, matututo tayong tukuyin ang mga salitang magkatugma sa tula. Salitang magkatugma. Basahin natin. Masayang araw sa paaralan. Tuwing umaga, ako'y masaya upang pumasok at maging maligaya. Bitbit ang bag na aking dala, handa sa lahat ng gawain sa eskwela. Sa silid-aralan ay may guro, dagdag na talino siya ang nagtuturo. Kapag nag-aaral, kami nagiging sanay, kasama ang kaibigang tunay. Mayroong papel, lapis at libro. Dito ko sinusulat lahat ng bago. Pagkatapos ay may oras ng laro, kalaro ko ang mga kaibigang bibo. Sa huli ako'y uuwi ng masaya dahil marami akong natutunan sa eskwela. Salamat sa guro't aking kaibigan, ang bawat araw ay puno ng karunungan. Basahin natin. Dala, eskwela. Masaya, maligaya. Guro, nagtuturo. Sanay, tunay. Libro, laro. Kaibigan, karunungan. Ano ang napansin nyo sa mga pares ng salitang ating binasa? Salitang magkatugma. Ano ang salitang magkatugma? Ang salitang magkatugma ay dalawang salita na may magkaparehong tunog sa dulo. Halimbawa ng salitang magkatugma ay bola, lola. Buto, bato. Lapis, ipis. Dahon, kahon. Pulis, walis. Gawin natin. Pumalakpak ng 3 beses kung magkatugma ang mga pares ng salita at 1 beses naman kung hindi. Araw, galaw. Gatas, gamot. Bata, sinta. Guro, libro. Masaya, galit. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang magkatugma sa salitang bata? Ano ang magkatugma sa salitang araw? Sa mga salita, alin ang magkatugma? Ano ang tawag sa mga salitang magkatunog sa dulo? Bakit mahalaga ang mga salitang magkatugma? Gawin natin. Basahin ang tula, hanapin at isulat ang mga salitang magkatugma. Sa aking paaralan. Sa paaralan ako'y masaya, kasama ang mga guro at mga bata. Mayroong aralin araw-araw at may laro tuwing kami gumagalaw. May lapis, papel at aking libro,
Lahat ng ito'y gamit ng guro. Masaya ako sa aking klase, kaibigan ko'y lagi kong kaklase. Laging tandaan, ang pagtukoy sa magkatugmang salita ay nakatutulong upang masanay tayo sa pagbasa at pagsusulat. Kapag tayo ay bumubuo ng tula, piliin ang mga salitang may tugma upang mas maging kaaya-aya itong pakinggan. Pagkilala ng mga tunog na bumubuo sa salita. Magandang araw mga bata! Ngayon ay matututo tayo kung paano makilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Kapag alam natin ang mga tunog, mas madali nating mababasa at maisusulat ng tama ang mga salita. Ano ang unang tunog na naririnig nyo sa salitang bata? Ano ang huling tunog sa salitang lapis? Paano ninyo malalaman kung anong tunog ang nasa unahan, gitna o dulo ng isang salita? Ang bawat salita ay binubuo ng mga tunog. Ang mga tunog na ito ay tinatawag na pantig o ponema. Kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog, nabubuo ang mga salita. Halimbawa, aso, a, s, o, aso. Gatas, g, a, t, a, s, gatas. Mesa, m, e, s, a, mesa. Gabi, g, a, b, i, gabi. Bola, b, o, l, a, bola. Saging, s, a, g, i, ng, g, saging. Upuan, u, p, u, a, ng, upuan. Isda, i, s, t, a, isda. Mangga, m, a, ng, g, g, a, mangga. Tubig, t, u, p, i, ch, tubig. Ang mga salita ay binubuo ng iba't ibang tunog. Kapag alam natin ang mga tunog, mas madali tayong makakapagbasa at makakapagsulat ng tama. Gawin natin. Sabihin o itunog ang mga tunog ng mga sumusunod na salita. Unang tunog ng gabi. Huling tunog ng lapis. Unang tunog ng isda. Huling tunog ng mangga. Ilang tunog mayroon ang saging. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Ang salita ay binubuo ng mga tunog. Ang unang tunog ng aso ay s. Ang huling tunog ng mesa ay a. Ang salitang bata ay may 4 na tunog. Walang kahulugan ang mga tunog. Gawin natin.
Isulat ang letra ng tamang sagot. Ano ang unang tunog ng salitang aso? Ano ang huling tunog ng salitang mesa? Ano ang nawawalang tunog ng patlang apis? Ang salitang tubo ay may ilang tunog. Alin sa mga sumusunod ang may huling tunog na S? Laging tandaan, mahalagang matutuhan natin ang pagtukoy sa mga tunog na bumubuo sa isang salita. Ang bawat salita ay may mga tunog na naririnig sa unahan, gitna at hulihan. Kapag natutukoy natin ang mga tunog na ito, mas madali tayong makakabasa at makakasulat ng tama. Nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa isang salita. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano binubuo ng mga pantig ang isang salita. Ano ang tawag natin sa bahagi ng salita na binibigkas ng sabay? Maaari bang hatiin ang isang salita sa maliliit na bahagi? Basahin natin. Aso, aso. Puso, puso. Plato, plato. Daga, daga. Maganda, maganda. Masarap, masarap. Malakas, malakas. Matalino, matalino. Maligaya, maligaya. Kapag tayo ay nagbabasa ng mga kwento at aklat, mas madali nating mabibigkas ang mga salita kung marunong tayong maghati sa pantig. Ano ba ang pantig? Ang pantig ay ang pinakamaliit na tunog o paghati ng salita sa pagbasa. Ito ang bawat bahagi ng salita kapag binibigkas. Mga halimbawa ng pantig, salita, isa, pantig, isa. Bilang ng pantig, dalawa. Bata, pantig, ba-ta. Bilang ng pantig, dalawa. Maganda, pantig, ma-gan-da. Bilang ng pantig, tatlo. Kaibigan, pantig, ka-i-bi-gan. Bilang ng pantig, apat. Gawin natin. Sabihin kung ilang pantig mayroon ang sumusunod na salita. Guro, kaibigan, pamilya, kalayaan, kabundukan. Maliban sa mga pantig, ang mga salita ay binubuo ng patinig at katinig. Ano ang patinig? Ang patinig ay mga titik na may malinaw na tunog kapag binibigkas. May 5 patinig sa alpabetong Filipino. Ang A, E, I, O, at U.
Ano ang katinig? Ang katinig ay mga titik na hindi buo ang tunog kung walang kasamang patinig. May 21 katinig sa alpabetong Filipino. Ang B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, ng P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Mga uri ng pantig. KP, katinig plus patinig. Ito ay mga pantig na nagsisimula sa katinig at patinig. Halimbawa, ba, la, to, si, pa, mi, do, ta, li, re. Mga salitang may katinig at patinig. Bata, lapis, kubo, pito, susi, mesa. KPK o katinig, patinig, katinig. Ito ay mga pantig na binubuo ng isang katinig, isang patinig, at isa pang katinig. Halimbawa, sip, ban, ton, pis, at ber. Mga salitang may KPK. Doktor, takbo, tindera, tinidor, watawat. KKP or katinig, katinig, patinig. Ang KKP ay pantig na binubuo ng dalawang katinig na sinusundan ng isang pantig. Halimbawa, bra, tra, pla, gri. Mga salitang may KKP. Plato, braso, trapo, gripo, at drama. Gawin natin. Piliin kung ang salitang nasa ibaba ay may KP, KPK o KKP na pantig. Isulat ang sagot. Bata, plato, sundo, braso, lamig. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Ang salitang lata ay halimbawa ng KP. Ang sundo ay may pantig na KPK. Ang braso ay may pantig na KKP. Ang pasok ay may pantig na KP at KPK. Ang salitang mama ay binubuo ng KPK. Gawin natin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang may pantig na KP? Ano ang tamang pantig ng salitang talon? Ang salitang ginto ay halimbawa ng pantig na alin sa mga salita ang may pantig na KKP? Ano ang pantig ng salitang pasok? Laging tandaan, ang pantig ay bahagi ng salita na binubuo ng tunog ng mga titik. Ang pantig ay mahalaga sapagkat ito ang tumutulong sa atin upang mabigkas at mabasa ng tama ang mga salita.
May mga iba't ibang uri ng pantig tulad ng KP, katinig, patinig, KPK, katinig, patinig, katinig, at KKP, katinig, katinig, patinig. Kapag alam natin kung paano hinahati ang salita sa pantig, mas madali nating naiintindihan at natututuhan ang pagbasa at pagsulat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!